Magandang araw sa inyo mga banateros. Ito na naman si Banat Bay. Naku po, nagigil po ang mga congressman dito kay Colonel Grijaldo. Naku naman, kasi naman ito po kasing si Colonel Grijaldo, kung maaalala ninyo, ito po yung nagbuking doon sa tinuturuan ho siya ng mga congressman na magsinungaling. Binuking ho niya kasi sa Senado na itong mga congressman na ito'y tinuturuan siya magsinungaling para maging witness laban kay Duterte. Kaya ngayon, gigil na gigil po mga walang yang to. At talaga nga naman, nako, meron na silang pagkakataon at binuli na ho nila. Nako, hindi tama yan. Hindi ganda yan, hindi tama yan. That is not an honorable action. Especially from you honorable people. Are you? Are you honorable? Hindi, totoo lang hindi ho tama ho itong ginagawa ninyong panggigipit. Ang pagbubuli na ginagawa ninyo kay Grijaldo. Nako, hindi tama yan. Panoorin natin mga kababayan at nang makita natin kung ano talaga nangyari. Pasok! Sa muling paggulong ng mga pagdinig ng House Quad Committee, nagharap-harap sina Police Colonel Hector Grijaldo at ang dalawang committee na inakusahan niyang pumilit sa kanya. Tita mo naman. Title pala, malalaman mo ng News 5 Di ba? Gago! Tikom ang bibig. Hindi po siya tikom. Kaya po siya hindi nagsasalita kasi meron na siyang sworn statement sa Senado. 1 is enough. Diba? 2 is too much. Hindi na dapat siya magbigay pa ng ibang statement dahil meron na siyang affidavit, sworn affidavit statement to doon sa sa Senado. Ngayon, kung ayaw niya na magsalita dyan at siya'y mapapahamak laang, tama po yun. Hindi ibig sabihin tikom na kagad. Grabe naman kayo. Grabe, di maganda yan. Sigo sa drug war ng nakaraang administrasyon. Pero napiko ng mga mambabatas at bakit? Sagot sa kanilang mga tanong. Sa frontline ng balitang yan. Sa pagbabalik investigasyon ng House Quad Committee ngayong 2025, humarap na sa wakas si Police Colonel Hector Grijaldo matapos ilang beses umabsent. Matatandang siya ang kita mo, yung angulo pa lang yun. Humarap na. Finally. Parang ganun natin. Umarap na. Pagkatapos umabsent na umabsent. Inoperahan mo yung mama. Anong gusto nyo gawin? Di sana nag-quadcom kayo sa loob ng ospital. Sabi sa Senate inquiry na inudyok umano siya ni na Quadcom co-chairman Dan Fernandez at Benny Abante para tumestigo sa Kamara tungkol sa reward money na kinumpirma ni dating PCSO at Colonel Ruina Garma. Para patas daw ang investigasyon, nag-inhibit sina Abante at Fernandez. Para patas daw ang investigasyon na inhibit si Abante tsaka to si Dan Fernandez at naging witness. Pero tawa naman ng tawa. Mamaya may papakita po ako sa inyo. Kung talagang, kasi pautot lang yung pa-witness nila na yan. Pautot lang yan. Kung talagang witness, hindi pwede yung ginagawa nilang patawa-tawa, pasilpon-silpon. Mamaya, papakita ko sa inyo. Bilang co-chairman. So, minamak lang nila yung sistema na sarili nilang ginawa Sa totoo lang, parang parang naggagaguhan Kunwari, para patas, para hindi bias, kami ay hindi mag-uusig sa'yo, hindi magtatanong. Diba? Kami ay uupo bilang witness katulad mo. Sinong niloko ninyo? Gago! Kung naloloko nyo yung iba, hindi lahat ng Pilipino naloloko nyo. Lalo na mga banateros. Hindi nyo maloloko yung ganyan-ganyan ninyo. Na kunwari, witness kami. Pero yung treatment naman sa inyo, hindi parang witness. Huwag naman tayo naglolokohan, ginagago nyo naman kami. Ano to, sanay talaga kayo manggago ng kapwa ninyo? Huwag naman tayo ganun, hindi tama yung ginagawa nyo. Nag-take ng oath at umupo bilang resource person katabi ni Grijaldo. Tinanong ni Deputy Speaker J.J. Suarez si Grijaldo tungkol sa kanyang testimonya sa Senado. Pero paulit-ulit niyang sinabi, Your Honor, I would stand by my statement, the Senate, and the oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because Bakit ikaw nagdidesisyon kung anong incriminating? Kung may masabi siyang incriminating sa tingin niya, ba't ikaw ang nagsasabi?
Sabagay, kayo nga pa naman Panginoon dyan sa kamera. Ano dyan eh, may martial law dyan sa kamera eh. Pag hindi nila gustong sagot mo, wala, yari ka. Shoot, yan, sigurado ka, contempt ka. Kaya kita mo, eto panoorin, abangan nyo ito yung hearing sa mga fake news vlogger na ipapatawag. Ipupusta ko sa inyo, ang mga ipapatawag dyan, yung mga bumabatikos lang sa kanila. Hindi sila magpapatawag ng mga ibang hindi bumabatikos sa kanila kahit na nagpapakalat ng fake news. O, pustahan tayo. Ngayon nga, meron ako nakausap eh. Na-meet ko, pasalamat siya. Sabi niya, Banat Bay, napapanood ko na pinagtatanggol mong Iglesia ni Cristo, ganyan-ganyan. Isa po akong INC, sabi niya. Maraming salamat din po, sabi ko. Ako po, hindi naman, hindi po ako taga-INC, pero kung pinagtatanggal ko po man kayo, dahil po tama ang ginagawa ninyo. Yan ang sabi ko sa kanya. Alam mo, sabi niya, kasi pikon na pikon kami doon sa isang vlogger na grabe ang fake news na pinapakalat sa aming pinuno na si Manalo. Sasabi ko nga. Sabi ko, sa tingin niyo ho ba, iimbitahan siya ng kamera? Kung nagpapakalat siya ng fake news laban sa INC? Hindi, di ba? Ang iimbitahan lang dyan, sigurado yung bumabatikos lang sa kanila. Ganyan ho sila kadiktador. Ganyan ang martial law sa Pilipinas. Yan yung tinatawag na panunupil ng kalayaan ng pamamahayag. Bakit? Isang isang bahagi lang ng binabanatan ang ginigipit. Kasi kung talagang if they are really interested in hearing para magkaroon ng batas para sa fake news, ako po ay dapat sasuggest ko sa kanila na dapat lahat ho ng mga political color. Hindi yung mga bumabatikos lang sa inyo. Dahil sa totoo lang, mas maraming fake news ang nilalabas sa mga loyalista. Yung mga loyalista na nagpapakalat ng fake news, ang dami po niyan. Di ba? Kasi mga wala naman po yan eh. Mga tambay sa kanto lang yan na binigyan mo ng cellphone. Ay alam mo naman, mayaman yung boss nila. Tapos ayun na, pinare-report sila kung ano yung propagandang gusto ng boss nila kahit fake news. Sinumpang salaysay niya po ito eh. O ngayon? Pirmado niya po ito eh. O ngayon? So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? Sir, mali yung statement ninyo eh. Kaya po ayaw niya na magsalita kasi you are asking questions tungkol doon sa kanyang sworn statement na magdadagdag pa siya ng ibang information. So, ibig sabihin po nun, maaari yung idagdag niya information ay ma-incriminate siya. Kaya nga, gusto ninyong malaman ng lahat. Ayan na nga po yung sworn statement niya. Sinabi na niya lahat. Bakit hindi nyo na lang basahin? At tanungin lang kung ano yung oo o hindi na yung i-elaborate nyo pa. Kasi ang gusto ninyo mangyari, pasensya ka na Kong ha, ang gusto nyo mangyari, imbestigahan nyo. Magkaroon kayo ng pag-uusig at tanungin yung tao at subukan ninyong hanapan ng butas yung kanyang statement. Kaya nga, sir, kung pinili niyang tumahimik, abay karapatan niya po yan, sir. And this is a public document, Mr. Chair. I think that is out of order. Nasabon tuloy si Grijaldo ng mga kongresista. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka? Ha? Ha? Bully, ano? Bakit? Ako magtatanong sa iyo, sir, bilang isang mamamayang Pilipino. Bakit ang tapang ninyo? Dahil nandiyan ka sa Congress? Dahil protektado ka ni Martin? Hindi, kasi ang tapang ninyo magsalita porket alam nyo mga congressman kayo eh. Ang tapang ninyong mangganyan ng kapwa dahil porket alam nyo hindi kayo makokontempt eh. Sana lang, sir, if you want us to respect you,
Respect us. Alam mo, ako, tandaan ninyo itong si Grijaldo, ito'y opisyal ng PNP. Active ho ito. Active member of the PNP. Tas kung makaano kayo na parang tapang ka lang dahil nasa Senado kayo, ano to? Sindakan na ho ba ito, sir? I think, sir, that is out of order. Huwag naman po sanang ganyan. Huwag yung, ang tapang-tapang mo. Dahil nandiyan ka lang. Ano to? Sindakan na ho ba ang labanan ngayon, sir? Kayo, sir, ang tapang nyo lang din porket kayo ang chairman ng committee. Ang tapang nyo lang porket protektado kayo dyan sa House. Ang tapang nyo lang dahil may backup kayo ni Martin. Huwag ganun, sir. Hindi maganda eh. Nambabastusan po tayo ng kapwa eh. Binabastos po natin ng ano eh. Hindi lang si Grijaldo binabastos ninyo. Isang opisyal ng PNP. Nagkataw lang hindi siya pinagtatanggol ng amo ng boss niya. Pero sa totoo lang, ito'y pambabastos sa hanay ng PNP. Sir, karapatan niya po na hindi magsalita. Hindi ko nga maintindihan eh. Ito mga kababayan Meron pa tayong Miranda rights. Tangina, buray na lang natin sa batas natin yan. Kasi nilalapastangan din naman dyan. Yun yung kriminal eh. Yung mismo na huling kriminal. Sasabihan mo ng Miranda rights. Sasabihin mo, you have the right to remain silent. Diba? May pa ganun-ganun pa. Anything you say will be used against you. You have the right to, lawyer. Kung wala kang lawyer, we will provide bad lawyers and lazy lawyer for you. Diba? May ganun nga tayo sa kriminal eh. Ito hindi naman kriminal kung makatreat kayo as if wala na siyang karapatan na tumahimik. Hindi, yun lang sa akin. Sana sir, sana idali na lang natin sa tamang forum ito. Kung sa tingin ninyo si Grijaldo ay talagang masamang tao, nagsinungaling, libelous ang kanyang statement, demanda nyo na lang po sa korte. Korte ho ang humusga sa kanya. Hindi yung pag hindi nyo kursunada yung sagot. Pag again sa mga kasamahan nyo yung sagot, contempt ka. Mas magagalit kayo, sir. Pag pinupuna kayo, papatawag yung mga vloggers. Di ba? Baka mami, pati ko patawag ninyo. Tapos, asan ang tapang mo, Banatbay? Huwag ganun, hindi naman po tama. Mamamayang Pilipino kami. Ginagalang po namin kayo. Ako kahit kailan, hindi ako nagpakalat ng fake news ng kahit sino man dyan sa inyo. Hindi ako gumawa ng... Hindi ho yan ng mga banateros yung gagawa ng istorya. Hindi ho kami maano sa chismis. Hindi ho kami mahilig dyan. Sa matter of fact, marami na kami nakakaaway, nakasamahan namin dahil pag gumagawa ng chismis, binabanata namin. Wala kaming sinisino-sino kahit maka-Duterte ka, kahit anti-Marcos ka, pag gumawa ka ng chismis, ekis ka sa amin, babanatan ka namin. Hindi tama kasi yun eh. Pero bakit ganun, sir? Sana konting galang naman po sa mga iniimbitahan ninyo. Hindi yung akala ninyo, parang kayo na talaga ang Panginoon eh. Sana si Abante, sitahin mo naman mga kasamahan mo. Mga kasamahan mo parang umasta, Panginoon. Dapat public servant kayo, hindi public lords kayo. Dito ka magpakita ng tapang mo. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. Kita mo na? Wala pala kayong ginagawa kung hindi pinagtatanggol lang nyo yung committee nyo o pinagtatanggol nyo lang yung kapwa ninyo. Tapos magagalit kayo sa tao. Pag hindi nyo nagustuhan sagot, contempt kang animal ka. Ganun. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-crimination. Inalok pa siya kung gusto niyang mag-executive session? Bakit? Bakit siya mag-stop? Pambira, sir. Sana wag ganyan. Binababoy niyo yung kamera. Sa totoo lang, sir. Binababoy ninyo. Para idetalye ang kanyang testimonya sa Senado. Pero tumanggi si Grijaldo. Pinasinungalingan naman ni Fernandez at Abante ang mga akusasyon ni Grijaldo. Normal naman yung vetting.
na ginagawa natin, kinakausap natin. So, we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Napakaliit po ng kwarto. At Actually, yan nga yung isa pang weird eh. I mean, bakit mo kailangan i-vet yung magwi-witness? Why not do it publicly? I mean, kaya mo nga siya inimbitahan. I don't know, inimbitahan nyo ba siya as witness, as resource person, o accused person? Hindi ko alam kung anong dahilan nyo. Pero dapat, hindi nyo kinakausap. Beyond do sa hearing. Kasi, alam nyo naman yan, sir, mga ma'am, it's a common sense. Pag kinausap mo na, parang ang dating talaga niyan, ini-impluwensyahan nyo na. Whether sabihin nyo pa, kasi ano yan eh, anong nangyayari ngayon, yung ano eh, yung bagang, yung words binabago, ano talaga yung tunay na words na ginamit during that time, hindi mo na, sino magsasabi ang totoo niyan? Eh, wala namang camera sa loob ng room. Tapos sasabihin pa nitong isa. Mamaya, papakita ko sa inyo. Mamaya, tuloy na muna natin to. bas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. O, anong kinaugnayan nun, sir? It doesn't prove na hindi nyo binulungan si Grijaldo. Eh, di ba? Yun nga lang nahuli. Nahuli ng pulis eh, nahuli ng traffic enforcer eh. Di ba? O ano? In public pa yun ha? In public yun. Pero bakit meron lagayan na gaganap? Bubulungan. Pwede bang, ano ba ito? Pwede bang, ano natin, pag-usapan na lang natin ito. Simpleng bulungan na ganun, pwede may mangyari. Di ba? Oh. So, anong ibig ko sabihin po? Yung argument nyo, Mr. Congressman, hindi ho proof na hindi nyo siya kinausap at kinunbinse at tinuruan. Hindi ho yun proof yung mga argument ninyo na porket maliit yung room, madidinig yung room, naka-smile siya, no lumabas, hindi ho mapuprove na hindi nyo binulungan siya. Again, I am not saying and I'm not accusing you na tinuruan nyo o pinilit nyo si Grijaldo. That's not my point. My point, sir, is yung accusation ni Grijaldo sa inyo na tinuturuan nyo siya, kinukumbinsi nyo siya, at sinasabihan nyo ng kung ano-ano para idamay si Pangulong Duterte. Yung accusation niyang yun, eh hindi nyo mapapasinungalingan sa pamamagitan ng maliit lang yung room eh. O kaya naririnig yung mga tao eh. Naka-smile siya nung lumabas eh. Walang logic dun, sir. That is not a proper argument. Hindi nagpapasinungaling yun sa sinabi ni Grijaldo. Ano ang dapat magpasinungaling sa sinasabi ni Grijaldo? Kung may recording kayo, may video recording kayo, kung meron kayo audio recording, yan, maaari pa. O di kaya may nakarinig, may witness. Di ba ho? Eh wala eh. So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, malalaman po ng mga taong nandyan. And even... Paano malalaman? Nasa loob kayo. Sabi ko nga, yung example ko nga yung lagayan nga, nagaganap yan sa public eh. Yung lagayan, yung mga traffic enforcer, yung mga coding. O, coding ka, sir. Paano ba yan? O, ha? Ano pa eh? O, coding ka, sir. O, wala. Paano ka? Wala ka niyan. O, ganun ba, sir? Emergency lang. Kasi, yung kabit ko, tinawagan ako. Init na ako, sir. Tapos, ganun ba? Taga saan ka ba? Naku, malayo ka pala, sir. Kung kukuhanin mo yung lisensya mo dito, babalik ka pa. Meron pa tong tawag dito, meron pa tong seminar. Paano ba to? Tapos, nito,
fine nito, 3,000. Seminar. Anong gagawin natin dito, sir? Siya habang may hawak na ballpen, ang tagal-tagal sumulat. Hawak ng ballpen, kahit di bukas yung ganito. Kung may hawak, kung maganon-ganon. Kunwari, di ba? Wala naman sinusulat. Tapos bubulong na lang yung aso. Sir, okay na ba to? Magkano yan ba yan? $5 yung pera ko, sir. Ganun ba? Hindi naman masyado naman yan. 3 kami dito. Di ba? Ganyan na nangyayari? Nagkakaroon pa ng negosasyon. In public yan, ha? Pwede mo ba sabihin, di sana kung totoong nilagyan, sana narinig ng mga tao. Hindi pwedeng ganun yun. That's an argument na hindi magdi-disprove na nagkaroon ng lagayan. May hirit pa nga yung mga traffic enforcer pag kulang yung dala mong pera, eh. Ano yung hirit nila? Alam mo ka na? May GCash naman ako. Ito yung GCash number ko. Naka-ready na yung QR code nun. Scan mo na lang. Tama, mali. Nagkaroon na ng negosasyon, ha? Sasabihin mo, in public naman yan, eh. Sasabihin niya, tingnan mo, ha? May mga tao naman daw sa room. CCTV, nung lumabas po siya dyan sa ng pintuan niyan, makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce, eh. Itsura niya hindi naman mukhang na-coerce? Ano ba itsura ng na-coerce? Itsura ng na-coerce. Kinoerce ako. Na-coerce. Ganun ba? Kailangan ba maging malungkot siya? Kailangan ba magtakot-takutan siya? Para na-coerce siya? Kasi dito tumatawa, eh. Ako, alam ko nga yung sinasabi niya dun, eh. Nabasa ko na, telepathy ko yung sinasabi. Sabi, akala siguro itong mga unggoy na to, makukuha nyo ako, ha? Akala nyo siguro, madadaan nyo ako sa boladas nyo, ha? Hindi, di ba? So, again, hindi ko sinasabing totoo yung sinasabi ni Grijaldo, ha? Again, hindi ko rin sinasabing nagsisinungaling kayo. But the point here, your argument, one, kasi nandun maririnig ng mga tao sa room o sa labas ng room. Wala, hindi tatayo yung argumento mong yan. Pangalawa, yung pag-smile ni Grijaldo paglabas, it doesn't prove na hindi nyo siya kinausap. Naintindihan nyo? It doesn't prove na mali si Grijaldo, na hindi totoo yung sinasabi ni Grijaldo. Paano kung tumatawa lang siya at pinagtatawanan kayo? Ito mga to, akala nito madadali nyo ako, ha? Kung ganun, di ba? Kung ako, kunwari lang ako, ha? Kunwari ako, suhulan ako, halimbawa. Suhulan ako at sabihin na, Banat Bay, magkano ba kinikita mo sa vlogging mo? Kunwari, 50,000 naman. Dodoblame namin yan. Ano? Alam mo, tapos paglabas ko, tatawa-tawa ako. Bakit ako tatawa? Sasabihin ko, mga putang ina. Hindi nyo ako magaganon ng 50, doble langan to. Ano kala nyo sa akin, ship? Tatawa lang ako. Pero kung nga rin, nakuha na ng CCTV. Hindi pwedeng sabihin, nung nakakuha na ng CCTV na, bakit tumatawa si Banat Bay? Walang nangyaring suhulan. Kasi tumatawa siya, eh. Halimbawa lang po yun, ha? Bakit to? Ako, eh. Sabi ko nga sa inyo, ilang beses na ako muntikan sinuhulan, eh. Ilang beses na ako talagang nayari, eh. Ito, tigilan mo lang. Yan to, ha? Ano? Tumatawa lang ako, eh. Sabi, ang mahal ko na pala ngayon. Gago! Diba? Yung kinikwento ko sa inyo. Sinubukan akong suhulan. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino, pero sinubukan akong suhulan. Tumahimik ka na, banat ka ng banat, eh. Pagtapos din ng meeting na yun, tawala ako ng tawa. Bakit ako natatawa? Natatawa kasi ko, sabi ko, pambihira. Ganito na pala presyo ko ngayon. Gago! Dinaig ko pang sustento ng mga kabit. Gago! Tuloy. Masayang-masaya pa nga po siya. Dahil ayaw makipagtulungan, kinontempt muli si Grijaldo at ililipat ng detention sa QCPD Station 6 sa Tapat. Pero hanga ako dito kay Grijaldo, ha? Hanga ako. Sir, pagpatuloy niyo lang yan. Sana napapanood nyo itong video na to. Sana meron sa pamilya ni Grijaldo
mag-message sa akin at sabihin niya napapanood niya, hanga po kami sa inyo, sir. Maniwala ho kayo. Hanga po kaming mga banatero sa inyo. Actually, nagpahatid na ako ng emiseryo na kung pwede ko kayo ma-interview. Kasi talagang super hanga ako. Pero ngayon, syempre, hindi ka na ma-interview dahil nga namang pinagtripan ka nito mga congressman na ito at kinuntem ka di ba? Kaya sana paglayan ninyo. Hanga ako sa Kasi alam mo, napakinggan ko yung niya ang ganda nung sinabi niya, hangang-hanga ako dun. Sana makita ko. Kaya lang, hindi ko makita na. Mahaba na Ang ganda nung sinabi niya, meron siyang sinabi patungkol dun sa gospel na narinig niya nung Sunday. And the reason why humarap siya ngayon ang sinasabi niya, it's not about the honor, di ba? It's about the cross. Ang ganda nun, di ba? It's not being the first, it's being the last. Ang ganda, sir. Panalo. Sapul ako dun. Kasi tama yun Alam mo, sa buhay na ito, talagang maraming marami talaga hong mangyayari. Susubukin ang iyong pananampalataya. Susubukin ang iyong prinsipyo. Pero kung nakatuon ka sa success, nakatuon ka sa karangalan, honor, di ba? Pareho lang yun. At saka power, madidiskaril ka talaga Mawawala ka dun sa calling mo sa purpose mo sa buhay. Pero kung ikaw, alam mo yung purpose mo sa buhay, you would tell the truth. That's it. No matter what happened to me, I will tell the truth. Yun ang maganda dun Kaya ang ganda ng sinabi ni Grijaldo na yun. Hindi ko lang mahanap yung quotation, pero sige, hanapin natin yun. Pasok. You stated under oath that you stand by the truthfulness of your statements here in this affidavit. Tama po? Tama! Yes, Your Honor. Yes. And you have imputed certain inappropriate actions on our two colleagues, the Honorable Abante and the Honorable Fernandez. Tama po ba? Your Honor, I will stand by my statement in the Senate under oath. That is and I not would like to invoke my right to self-incrimination, Your Honor. That is not an appropriate answer to my question. Ang tinatanong ko po is, dito sa mga statements mo Grabe, no? That is not appropriate to my question. That answer is not appropriate daw, sabi ko. Wow! Ikaw ang nagdi-decide ng sagot. Talagang sila dinaig pa nila ang judge. Talagang parang, pag hindi ko gusto ang sagot mo, hindi appropriate yan. Ganun sila You have imputed inappropriate actions by the Honorable Abante and the Honorable Fernandez. Would that be correct? Yes or no? Your Honor, I stand by my statement given at the Senate under oath, Your Honor, and I'll invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay. May I ask the Honorable Abante and the Honorable Fernandez? Ngayon ako makaganti, Mr. Chairman. And if I may, let me remind the two congressmen that you are under oath. Kita mo na, pinagtatawanan nila. Anong ibig sabihin dito? They're trying to mock the system. Na parang, witness kayo ngayon, kahit congressman kayo, witness kayo ngayon, Pero nagtatawanan sila. As if, masusunod naman yun. As if yung way of talking, way of communicating, way of Q&A, masusunod. Kaya tuloy nagtatawanan lang kayo. You are mocking the system. Pinaupo nyo pa, kunwari, para hindi kayo bias. Kayo rin naman ang nagsasalita. Kayo rin naman ang binigyan ng mikropono. Kayo lang din naman alam mo yun, kayo rin naman na nasusunod sa tagal ng gusto ninyong sagot. Kung ayaw nila, alam mo yung iba mga witness, pag hindi gusto yung sagot, pinuputol na kaagad. Di ba? Sasabihin, pag hindi gusto yung sagot, mali ang sagot mo, sinungaling ka. Ba't yung pa pinaupo yung si Abante tsaka si Fernandez?
kung hindi nyo rin naman ganun ititreat? Binibi nyo lang din eh. In the statement or sworn statement of Colonel Grijaldo, it stated here, number 4, after I answered questions related to extrajudicial killings and the reward system, I was approached by a security personnel while I was seated as one of the witnesses during the hearing. The said person told me that I was being summoned by Congressman Dan Fernandez. The Honorable Fernandez, do you agree to this statement? Yes, Your Honor. Okay. When I entered the room, I saw the 2 lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. 2 lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me, then asked me what we were going to talk about. I said that I do not know. May I ask the Honorable Abante and Fernandez if there were really the presence of the 2 lawyers of Colonel Garma were present? Yes, Chairman Acop, yes. The Honorable Abante, do you agree with Honorable Fernandez? He's talking to somebody, Mr. Chairman. Maybe... Yan ang witness, ha? Witness yan. You are mocking the system. Subukan kayang gawin ni Grijaldo yan. Tinatanong si Abante, ha? Hindi siya sumasagot. Kaya sumalo itong balalay niya. Tingnan nyo, tinatanong si Abante. Oh, hindi sumagot. Yes, Chairman Acop, yes. The Honorable Abante, do you agree with Honorable Fernandez? He's talking to somebody, Mr. Chairman. Maybe you can cite him in contempt. Tapos tatawa-tawa sila. Oh, maybe you can cite it in contempt. Akala mo naman totoo. Hindi, di ba? If mockery is mockery, yan ang mockery. Mantakin mo nag-hearing, nagte-telepono yung witness. Gawin nila yan. Ah. Gawin ng mga ibang witness yan. Sigurado ako, contempt yan. Tapos yung tatawa lang kayo? Anong ginagawa ninyo? Di ba kabastusan po yan, sir, mga ma'am? Hindi, ako nagtatanong lang po ako sa mga congressman natin. Huwag ko kayo magagalit, ha? Hindi po ba kabastusan po yung ginagawa na yan? Kabastusan po yan eh. Gawin ng ibang witness yan. Sigurado ako, pupulutin ka sa kulungan yan eh. Chairman Abante, you're being asked. Chairman Abante, you're being asked by Chairman Acop to confirm the statement. Do you agree with the statement of Colonel Grijaldo that there were 2 lawyers of Attorney Garma present when you talked with Colonel Grijaldo in a room? Yes, yes, Your Honor. There were 2 lawyers present. Thank you, Your Honor. And according to the affidavit of Colonel Grijaldo, the Honorable Fernandez asked Colonel Grijaldo to sit beside him, and you entered the room and sat on the far end chair on the right. And one of the lawyers of Colonel Garma stood near the back of Colonel Grijaldo. Would that be correct? Ako yung unang dumating, Mr. Chairman. If I remember it right, nung dumating po ako, nakaupo na po siya. Okay. So, nakaupo na siya? Yes, Your Honor. Okay. The Honorable Abante? Yes, it was a small room, no? Doon lang sa corner na yan. And so, malapit din kami sa isa. We're just near to each other. In fact, Mr. Chair, I'd like to say na when I talked to him before he came in the room was that because it was Colonel Garma that said that Colonel Grijaldo knows a lot. He knows a lot about this thing. So, sabi ko, sige, total, normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So, we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh.
So, kinausap namin. Your Honors, pasensya na po kayo kasi hindi naman sumasagot kasi sa mga tanong ko si Colonel Grijaldo. Kaya kayo po ang tatanungin ko na muna. Mr. Chair, if I be allowed. The resource person is not allowed to ask questions. No, I'm not asking questions, Mr. Chairman. I will be answering in relation to the answer of Congressman. So you are... in simple term, mga sir, mga ma'am, siya na po ang nagnanavigate ng hearing bilang isang witness. replying to the question Yes. raised by... Yes, Mr. Chairman. Please proceed. Well, ang totoo po kasi noon, yung pong dalawang lawyer ni Colonel Garma, sila po talaga yung nag-approach sa amin. Ang sinabi po nung dalawang lawyer, if I remember it right, yung pangalan po nung lawyer, si Attorney Victor, nakalimutan ko po yung ipilido. Attorney Kilang and Attorney Kumigan. Yes, opo. Ang sabi nila, kasi kung matatandaan niyo po, yung ating supplemental affidavit na ginawa po ni Colonel Garma was given to us on the day itself. And then, nung binabasa po natin, sabi natin, sino magko-corroborate nito? Sino magbe-betting ito? Lumapit po yung dalawang lawyer. At ang sabi, kung pwedeng kausapin si Colonel Grijaldo. Dahil si Colonel Garma ay very close daw kay Colonel Grijaldo. At siya makakapag-bet sa mga nakalagay doon sa supplemental affidavit. So, ang sabi ko naman kay Attorney Victor, tama-tama, andyan si Grijaldo andyan sa likod. Bakit hindi natin siya imbitahan doon sa room doon sa may kainan para nang sa ganon ay makausap natin kung patotohanan niya yung sinabi ni Colonel Garma na magkaibigan sila at ibebet niya yung mga nakasulat doon. So, basically, hindi naman po siya ganong kalaking issue. So, sa madaling salita po, eto kasi eto na po yung pasensya ka na sir Mr. Congressman pasensya ka na kasi alam ko yung mga ganyang style yung style na babaguhin mo lang yung mga words para lang magmukhang hindi ikaw ang may kasalanan, di ba? Hindi ko sinasabing ganun pero alam ko yung ganyang style. Di ba? Yung babaguhin mo lang para magpapalusot ka sa misis mo. Di ko naman talaga siya kasama Nagkataon lang. Mare, may picture kayo lumabas. Hindi ko talaga siya kasama. Nagkataon lang, kumakain kami sa restaurant na yun. Naandun din siya sa restaurant na yun. Kilala niya si Banat Bay. Kilala ko si Banat Bay. Nagaya si Banat Bay na kumain kami. So kumain na kami. Kaya kung makikita mo doon sa table, katabi ko siya. Yung kabit yung, kalimbawa lang yung kabit Pag titignan mo, lahat ng sinabi niya, wala namang kasinungalingan. Tama naman Ano kung sabihin nun? Tama naman na nagkataon, nandun sila sa restaurant. Tama naman na inimbitahan ko silang kumain. Tama naman na kumain lang sila, wala naman silang ginawa doon. Pero half of the story yun. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo naman sinabi na talaga magkasama kayo. Sinabi mo nandun si Banat Bay, kasama ni Banat Bay yung babae, kasama kakilala mo din ako. Kaya magkakasama kami. Tama naman yun talagang kilala ko yung babae, pero kilala ko, nakasama mo. Naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi ko sinasabing ganito ang ginasabi nila Pero ang problema kasi dyan, yung wordings. The mere fact that there is an act to vet, and for your information, vet po hindi betting. Betting po taya. Vet. Okay? Iba po yung betting, yung nagbe-bet ka, betlog, ganyan. Betlog. Ay, bet. Pupusta ka, bet. Bet no, bet nyo, bangko, player. Diba? Hindi yun, iba yun. Vetting po. The mere fact na bakit mo i-vet ang isang tao to make sure that it will collaborate with the statement ni Garma. Bakit? Bakit mo i-vet? Kasi when you say vetting,
para mo sinasabi, sisiguraduhin mo na tama yung sinasabi niya. Vetting nga eh. Vet kayo ng vetting dyan eh. Punta tayo dyan sa salitang vetting. Di ba? Halimbawa sa mga audition, di ba? I-vet muna natin to ng mga contestant. Sisiguraduhin natin, halimbawa, i-vet mo yung contestant ng, kunwari, yung mga contest, di ba? Meron lang yung age requirement, 18 to 25. Tapos sasabihin mo doon sa organizer, pwede pakivet muna yung mga contestant. Ano ibig sabihin nun? Pupunta ka na yung organizer, pakita nga ng mga ID nyo, baka naman hindi kayo 18 years old to 25 years old, baka matanda kayo, o baka naman minor pa kayo, kaya maganda kayo, kaya mukhang bata kayo. Kasi minor pala kayo. Yun yung vet. Ibig sabihin, sinisigurado mo na pasok sila sa requirement. So when you're saying vinivet mo yung at na magko-collaborate kay Garma, why are you vetting that? Bakit mo sinisigurado na papasok siya sa kwento ni Garma? Hindi po ba dapat bilang witness, hindi mo kailangan tanungin kung yung sasabihin mo ba, pareho nung sasabihin ni Garma? Magkakaroon ba kayo ng matibay na statement? The mere fact that you're saying vet, you are already biased. I'm not even talking about legal matters here. Yung pagiging bias pa lang, lumalabas na kaagad. Kasi naghahanap ka na magko-collaborate doon sa statement ni Garma. Why don't you allow the guy to talk, to witness as is, so that you would know the truth, whether Garma is telling the truth or not? Kasi nga witness eh. That's the reason bakit kayo tumatawag ng witness, to make sure na lahat lumalabas, lahat ng mga pangyayari lumalabas. Bakit mo siya i-vet at sisiguraduhin mo nagko-collaborate siya sa sinasabi ni Garma? Doon pa lang sabi ko, sabit na yun. The mere fact na paggamit mo ng vet means sinisigurado mo na pareho sila ng kwento. Tama, mali. But the accusation nitong ni Grijaldo na tinuruan mo sila, yan, maaring masasabi nating ano yan, debatable pa yan. But the mere fact na vinet mo siya, it only means gusto mong yung kwento ni Garma ay magkaroon ng strong stand. Tama, mali, sir? Ay, nako po, sir. Ako na lang kaya mag-congressman, sir. Perfect, Mr. Chairman. Hindi nga tayo ang nag-initiate eh. Sila pa yung nag-initiate sa atin na Sir, it doesn't prove na sinungaling si Grijaldo kahit ang nag-initiate ay yung abogado ni Garma. Kasi nang pinalalabas, hindi nga kami nag-initiate nang nag-usap-usap kami sa room eh. Ang nag-initiate yung abogado. Halimbawa lang, sir, again, I am not accusing you that you made a illegal act. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko lang, he doesn't disprove o discredit yung sinabi ni Grijaldo. Which is, tinuruan niyo daw siya kung anong sasabihin. Pwede naman kahit mag-initiate yung abogado kasi para yung kanilang kliyente na si Garma ay hindi mapahamak. Nagigets mo? Pwedeng siya mag-initiate yung abogado, sabihin ng abogado, kunwari makakuntsaba, kung assuming yun ang accusation ni Grijaldo, kakuntsaba nyo. It doesn't matter kung ikaw nag-initiate, si Abante nag-initiate, or yung lawyer nag-initiate. Walang argumento doon. Pwede pa rin yung lawyer mag-initiate, sabihin ng lawyer, Kong, eto, pasok to sa kwento ni Garma. Pwede ito.
pasok to, okay to. Oh. The mere fact that you agreed na kausapin si Garma, ay may malaking problema ho tayo dyan, sir. Hindi mo kailangan kausapin si Garma, kausapin si Grijaldo para alamin ang kanilang storya. Why don't you just, alam mo yun, kung ano yung sinabi nila sa hearing, hindi doon sa likod ng hearing, kung ano yung sinabi nila yun, tanggapin mo as a gospel truth. Hindi mo kailangang turuan. Tama, mali. Ay, sorry, hindi ko pala tinuruan. Hindi mo sila kailangang kausapin before. Sorry, not turuan. Okay? Wrong. Okay? Kasi nililinaw natin ito eh. Hindi ko sinasabi, again my argument is simple. Simpleng-simple lang. Sir, mga ma'am, mga congressman. Ang argumento ko po, okay, ay hindi ko sinasabing 100% totoo yung sinabi ni Grijaldo. Hindi, it's not for me to judge kung totoo yung sinabi ni Grijaldo na tinuruan niyo siya. What I'm saying now, my opinion is simply lang. Ano po yun? Unethical ang ginawa ninyong pakikipag-usap kay Grijaldo at kay Garma before. Yung vetting ninyo, that is unethical. Doon pa lang, meron na kayong ibang nais mangyari. It's not really finding the truth. It's proving that Garma is the truth. That's why you vet Grijaldo. Tama, mali? Your Honor, continue. Kausapin si Colonel Grijaldo, which I did together with, nagkataon po kami ni Chairman Abante during that time. Magkalapit kami doon. Sabi ko, pare, sumama ka na sa akin. Kaya sa sumunod. Pare ang tawag. Pare. Yung bishop yan, ha? Tawag niya, pare, sumama ka na doon. Ano kayang reaksyon ng church member ni Bishop? Pare lang pala ang tawag sa'yo, eh. Pare na lang itawag namin sa'yo. Kaya, nagulat na lamang po kami that biglang nagkaroon po ng ganong istorya. But nevertheless, Mr. Chairman, yun po yung nangyari doon. At nung pumasok po ako sa loob, nauna po ako kay Chairman Abante ng konti lang. And then, sinabi ko sa kanya, Colonel Grijaldo, ito yung mga nakasulat dito sa affidavit. Sabi ko dito sa paragraph, hindi ko matandaan, 17 ata o something na gano'n. Ito ba, mapapatotohanan mo na sinabi ni Colonel Garma? Ang sabi niya, wala po akong alam dyan. Ayan, no? Di ba dapat tinatanong mo yan during the hearing? Why are you asking that doon sa room? You should be asking that sa hearing. So kung kasi ganito nung sinabi ni Grijaldo, according to you, nung sinabi ni Grijaldo hindi po, bakit hindi nyo sinalang na lang si Grijaldo para pasinungalingan si Garma during the hearing? Since hindi siya sumang-ayon sa sinabi ni Garma, hindi na ho siya nakapagsalita. Hindi niya napasinungalingan si Garma. Tama, mali. Di dapat, di ba, yung tanong mong yan, sir, dapat tinanong mo yan during the hearing, not sa likod. Doon pa lang, sir, may unethical move na ho kayong ginawa. Hindi ho tama. Mali ho talaga yung ibang ibang mga sinabi ni Colonel Garma. Kasi sabi niya, kaibigan kanya So, basically, doon po umikot yung aming usapan. Siguro maabot po yun ng mga less than 10 or 15 minutes. And then, Ayan pa, so paano namin malalaman na walang dagdag bawas yung sinasabi mo? Are we going to just believe you because you're a congressman? Eto kaya nga sinasabi ko sa inyo dito, pasensya na pero it's mockery yung ginawa ninyong witness kayo, pinawitness pa kayo. Hindi naman kayo kino-cross-examine ng mga congressman Kaya nga kayo naging witness. Kung ibang witness yan, nagsalita ng ibang kwento, sigurado ko, magagalit yung congressman. Baka i-contempt ka pa. Or di kaya, kahit pa paano, pasinungalingan yung sinasabi mo. Iko-cross-examine yung sinasabi mo. Wala naman nag-cross-examine sa'yo. Bakit ka pa tumayo ng witness?
bilang witness. Tama, mali. Hindi, sir. Huwag na tayo, diretsyon tayo. Bakit ka pa tumayo dyan, o umupo dyan, I mean, bilang witness, kung wala rin naman sa'yo pala magkikross-examine at magtatanong? Pinabayaan ka na lang ng pinabayaan. Sinabi niyan talaga wala siyang alam, edi lumabas na po kami. And the CCTV can prove na talagang hindi po kami nagtagal sa loob. At the same time po, pag tinignan It doesn't matter whether nagtagal ka o hindi. Sir, yung mga argumento mo, sablay talaga eh. Kaya nagagalit si Marcoleta sa inyo eh. Di ba? Kaya nagagalit si mama sa inyo eh. Sana nagtanong muna kayo sa abogado. Kasi yung maliit yung room, paglabas, sana nalaman ng mga tao na may coercion. Ang pangit nung ganong klaseng argument. Ano pa? Oh, sandali lang naman kami dyan. Oh, what if? What if totoo yung sinasabi ni Grijaldo na humindi siya? O talagang sandali lang kayo? Bakit? Nung kinausap niyo siya, yung kung ano man yung accusation niya, nakalimutan ko na kung ano yung accusation niya sa inyo. At sabi niya, sorry pasensya na po, hindi ko magagawa yan. Oh. It will not take 5 minutes. Not even 3 minutes. Just to say no. So, your argument na, sandali lang naman kami yan, it doesn't discredit o disprove yung kanyang accusation sa inyo. I'm just telling you. Sir, Congressman, Your Honor. Po yung kwarto dyan, kahit puntahan po natin lahat, napakaliit po ng kwarto, at sa labas po ng walang argument dyan, sir eh. Kwarto, marami pong mga tao nandun. Oo, ngayon, hindi naman maririnig yan. Pwede mo naman bulungan siya eh. Yung mga kabit ka nagbubulungan eh. Di ba? Oh. Oh, sus. Bira naman tayo, sir, oh. Yung mga ganyan dahilan nyo, sir, eh. Ba't baka kabit kang kabit? Hindi kasi ganun talaga eh, di ba? Yung mga kabit dyan, nagkikwentuhan, yung best friend ni best friend yun. Nagtalo-talo na pala yung best friend. Yung pala, nagsisenyasa na lang. Kahit nakatabi yung jowa nila. Ganun. Mali. Di ba? So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, nagkaroon po ng forceful force galing po sa Anong forceful force? Ano ba? Tagyawat ba yan? Anong force? Anong forceful force? Ano? Pakilinaw naman, sir. Naguguluhan ako. Ano yung sinibayan? Gago! Forceful. Kung merong force, okay? Hindi, ang force po kasi butas yun sa mga force sa pagbumuka yun eh. And, I think, malalaman po ng mga taong nandyan. And even, the CCTV, nung lumabas po siya dyan sa ng pintuan niyan, makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce eh. Mukhang masayang-masaya pa nga po siya. Kaya, I think, Mr. Chairman... Kasi pwede ka naman maging masaya pag nanindigan ka sa prinsipyo. Di ba? Ako, maninindigan ako sa prinsipyo ko, masaya ako. Magi-smile pa ako. Kunwari, sinubukan. Halimbawa lang, kunwari, ako isang opisyal ng customs, halimbawa. Sinuhulan ako ng isang milyonaryo. Ito, banat bayo. Palabasin mo lang yung kargamento ko. Bigyan kita ng 2 milyon. Pag tinanggihan ko yun, masarap sa puso yun eh. Bakit? Ang bira, 2 million to, pero tayuan ko, yung nabigyan ko ng prinsipyo. Mag-smile talaga ako eh. Baka pupunta ba ako, magse-celebrate pa ako. Oy, mga kababayan, ang saya-saya ko kasi natanggihan ko yung 2 milyon. Smile pa ako. Hindi ibig sabihin yan, sir, kagsisinungaling si Grijaldo. Yung pong accusation sa atin, na malayan yung ating pong committee and the 2 chairman. Committee? Ano yan, commit? Masyado po. Anong commit? Committee! Sorry naman. Committee. Anong committee? Pasensya na, akala ko planeta yan eh. Sorry. Hindi, na-distract lang talaga ako. Akala ko si Committee. Hindi. Hoy, ang comet hindi planeta banat bay. I know. Kaya lang it sounds like, yung Pluto.
Mars. Unfair. But of course, binibigyan pa rin po natin siya ng pagkakataon na liwanagin po yung mga pangyayari. Kaya andito po tayo at binibigyan po natin ng patas na pagdinig. Marami pong salamat sa pagkakataon. Mr. Chair, pwede maidagdag to? With, yes, Congressman Abante, with the indulgence of Congressman Ako, please. Yeah. At the back of my mind, masaya pa nga ako sapagkat nabanggit sa akin ni Colonel Garma na ito talagang close siya rito, classmate niya, at talagang kakampihan siya nito. Ba't ka masaya? Masaya pa nga ako, sabi niya. Masaya ka, nakakampihan siya. Eto ha, sorry ha mga kababayan. So happy kayo na magkaroon ng tayo si Garma. Ibig sabihin ng tayo, magkaroon ng, alam mo yun, ng kakampi si Garma. Happy kayo. Diba? Ganon yung inyong, akala ko ba, you are a committee. You are a committee na to know the truth and nothing but the truth. Ibig sabihin, hindi yung kakampi ka sa isa at gusto mong ito ang panindigan na tama. Ang dating dito, parang hindi ninyo iniisip kung mali si Garma. Ang iniisip nyo lang, basta happy kami na merong kumampi sa kanya. Di ba po dapat bilang kayo'y congressman na dumidinig ng hearing at gusto ninyong malaman ng katotohanan because you are supposed to make a law, di ba dapat open kayo na pakinggan ang lahat ng panig o opinyon ng mga taong inimbitahan ninyo bilang resource person o di kaya witness? You should be open. Hindi Halatang-halata yung bias ninyo kay Garma. Happy kayo na merong susuporta do sa statement ni Garma. Ngayon parang nabulaga kayo kasi meron nagpapasinungaling kay Garma. How come? And by the way, highway, ha? Ito lang mga kababayan, this is a simple argument. Sino nandyan? Di ba? Sinasabi ninyo, abogado. Si Garma. Yan, 2 congressman. At si Grijaldo. How many people are you in the room? You're 6 in a small room. Okay. Kung talagang gusto niyo malaman ang katotohanan, na talagang sinungaling si Grijaldo, bakit di nyo tinanong yung abogado? Nakasama nyo doon. Bakit hindi nyo tinanong ay si Garma? Asan na ho ba si Garma? Where is Garma? Alam nyo kung bakit? Hindi kaya lumipad na ng ibang bansa si Garma? Kasi nagamit na siya? Nagulat pa lang kami na gano'n ang sagot niya. So, nung bang sinabi ni Colonel Garma yun, magkasama na kayo ni Congressman Dan? Hindi ko nakausap si Colonel Garma. Ako ang kumusta sa kanya, hindi niya nakausap. Ako mismo kumusta sa kanya. At sino ang nakarinig na sinabi ni Colonel Garma? Ayun, di ba? Si Garma, sabi nung November 14, 2024, Garma returning from US, umalis na. Yun ang update. Returning from US. Kasi nahuli siya doon, di ba? Under the custody of US Custom. Bakit kanyo? Hindi ko nga alam kung sino nagpapunta sa kanya doon. Sabi dito should be, according to the news, should be on her way back to the Philippines after being denied entry to the United States earlier this week, according to Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez. So sa madaling salita, Garma tried to go to the U.S. We do not know the reason. Possible, magbabakasyon. Possible na tumatakas. Ngayon, sabi sa news, according to Jose Manuel
Romualdez. Ambassador. He should be on her way back. That news is from Philippine Star, November 14, 2024. Her visa cancellation is most likely due to Magnitsky Act. So, sinasabi na pabalik na daw. Dapat. So, kung pabalik na siya at kasama siya dyan sa usapan na yan, bakit hindi nyo siya inimbitahan? If you really wanna know the truth. Kasi, bakit kanyo? Hindi pa pwedeng I will just believe the words of these two guys, of itong dalawang congressman. Bakit? Kasi, labanan to ng statement ng dalawang congressman at nung nag-a-accuse sa kanya na si Grijaldo. So, words against words, di ba? Kung ano yung sinasabi nila. Paano natin malalaman ng katotohanan? Pwede nating malaman ng katotohanan through recording, video recording, o kaya voice recording. Since wala niyan, pwede yung witness. Tama, mali. Bakit kanyo? Kasi, masasabi nila yung ano yung narinig nila at kung ano yung sinabi nito nung congressman. Maaring magtugma, maaring hindi magtugma. Doon makikita mo yung inconsistency. Di ba? That would be an evidence kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila. Bakit di nyo inimbitahan yung dalawang abogado sinasabi ninyo? Bakit hindi nyo inimbitahan si Garma? Sabi dito according to the news, November 14 yun, since kinancel na daw, di umano yung kanyang visa, dapat bumalik na dito. Asa na ho siya? Baka naman pinaalis muna siya at pinapunta na naman sa ibang bansa. Bakit? Kanyo. Remember, meron pang hearing ang Quadcom. Tama, mali, Congressman Barbers. Tuloy-tuloy pang hearing ng Quadcom. Walang katapos ang Quadcom. Di ba dapat kasama ang witness itong si Garma? Dapat hindi siya umalis? Ba't siya umalis? Ewan ko, di ko alam. Baka may nagpaalis. Di natin alam. Sa inyo yan, Congressman. Palagay ko walang nakarinig sapagkat in confidence sinabi niya sa akin Okay. When I asked her, who can corroborate your statements? Binanggit niya yung pangalan ni Colonel Grijaldo. Natuwa naman ako sapagkat very close daw sila, classmate niya, at talagang kakampihan siya nito. All of a sudden, natuwa daw siya. O di talagang parang ang dating, gusto lang ninyo yung kwento ni Garma ang paniwalaan. O anong tawag nyo dun? No comment. Tama, mali. Di ba? Doon pa lang, wala na. Sablay na. Huli na. Kalaban pala niya. And Mr. Chairman, para i-corroborate lang po yan. If you remember it right, no, nung na-interview po tayo sa, I think, Bilyonaryo News Channel, nabanggit po natin doon na nakasama po natin siya sa isang pagpupulong doon po sa BGC sa Ascot Hotel, na kung saan nakiusap po sila Colonel Garma during that time. And during that time, we were shocked. Ikaw, saka ako, Mr. Chair, na parang may naiisip ko yung sinasabi ni Abante sa utak niya. Bakit pati yung pagpupulong sa ibang lugar, sinasabi mo dito? Ang daldal mo Mantakin mo yung pagpupulong nila sa labas. Anak ng weting. Hindi ko magets. Hindi ko talaga magets. Ihihiring mo yung mga witness para malaman mo ang katotohanan, mga resource person mo, para makagawa kayo ng batas. Pero bakit nyo muna imi-meeting sa labas? Sorry Kong I think nadulas ka dyan. I think mali. Tingnan mo yung tingin sa'yo ni Kong Abante. Nakikuha niyo mga kababayan? Tama ba to? Tanong natin kay Kong Marcoleta, tama ba to, sir? Yung mga witness mini-meeting? Kasi alam nyo, hindi nyo maiiwasan ng taong bayan na mag-isip
Bakit nila mini-meeting yung mga witness? Ano yung tuturuan nila? Imaginein mo kunwari lang, kahit hindi ba korte ito pero asal judge naman na kayo Yung judge, imimitingin niya yung mga abogado nung isang partido. Ano sa tingin ninyo itsura nun? Di ba sa Amerika nga may juror Di ba? Ano ginagawa dun sa juror? Talagang bantay sila ng mga pulis Papasok nung court, papunta doon sa bus nila, papunta sa hotel nila, binabantayan sila Napanood nyo yun, yung Juror the movie? Ganun daw doon sa Amerika Talagang bantay Bawal silang magkomento, bawal silang manood ng TV, kasi para hindi sila ma-impluwensyahan, bawal sila makipag-usap sa kahit sino, lalong-lalo na yung akusado at lalong-lalo na yung nag-aakusa. Bakit? Para hindi ma-impluwensyahan. Pero ito, binulgar pa, nag-meeting pa sa labas. Kong committee. Mukhang nahuli kayo sa sarili ninyong bibig Kita natin si Colonel Grijaldo doon. And that's the reason, nang kinausap ako ng abogado doon, na sinabi sa akin na si Colonel Grijaldo at si Colonel Graba ay close, naniwala ako. So talagang nag-uusap-usapan na sila. Nakita nyo, nakikipag-usap ng abogado na talaga ang nangyayari, they are trying to make a story stand, which is the story of Garma. Kasi nga, bakit? Ano yung story ni Garma? Ang story ni Garma, condemn Duterte. So, mag-usap-usap tayo, tayuan natin yan, siguraduhin nating tumatayo yung kwento na yan, but it doesn't mean na tama yung kwento. At kung sino yung gumawa ng script ni Garma. Pambihira naman, Mali na yan Pambihira. Tutuloy pa ba natin to? Talo na Kung may kaso lang, talo na. Because na-meet na po natin siya during that time. And remember, na kayo pa po nagbayad ng dinner. That was 9,000 plus po. Kaya sinasabi ko po to, Mr. Chairman, because... Natatawa na si Abante. Pati ba naman si Barbers, sinabi mong nakipag-meeting? O, di ba? Nag-meeting tayo. Ikaw pa nga nagbayad ng dinner namin, 9,000, pinagmalaki mo pa. Baka naman pinirma mo pa yan sa opisina mo. Taong bayan pa ako magbayad yan, Hindi, ako nagtatanong lang ako, Congressman Barbers. Baka pati yan, inilagay mo sa gastos ng opisina mo, Pambihira ito si Congressman Fernandez talagang. You better shut up, you better not. Hindi totoo, dapat talaga hindi na ako kayo magsalita. Lalo kayo nalalaglag sa mga sinasabi ninyo. We wanted to ferret out the truth. And you wanted the truth? Therefore, listen to all the parties without meeting them before the hearing. You want to know the truth? Ano ka, investigador? Hindi, di ba, investigador ka na iimbestigahan mo sa labas? Hindi ka investigador, sir. Dapat, inimbitahan mo sila sa hearing, punta kayo sa hearing para malaman natin kung ano ba talaga ang nangyari. Di ba? Walang usapang nagaganap beyond the hearing. Ang bira. Naglolokohan na tayo dito. That we are initiating some form of talks with those who wanted to speak in this committee. Dahil nga nagbe-betting po tayo naman si Betty. Yung ating ginagawa sa hindi huyat. Mahilig kaya to si Sir sa Ay nako, Sir, tama na yung betting na yan. Hindi po yung pustahan. Vetting. Kongresong ito. Kaya nakakalungkot lang na ang isang opisyal na naging isang batalyon commander ng isang rehiyon ay ganito po yung kanyang treatment sa committee ito. But I cannot blame this person. If there is a big person behind him,
then totally we cannot blame him. Yon, ayun pala yun. Ayan pala ang punot dulo ni Kong Fernandez. Ano yon? O hindi natin siya mabiblame. Alam mo naman. Kasi merong tao sa likod niya. May malaking tao sa kanya, sa likod niya. Alam na kagad natin ang punot dulo si Duterte. Sus, Ginoo. Yung ganyang style, akala ninyo hindi mabubuking ng taong bayan niya? Kalokohan yan, sir. Mabubuking at mabubuking. Prudence dictates, na dapat po ay... May ganun-ganun ba si sir? Prudence dictates. Prudence dictates. Para magmukhang matalino si sir, ha? Sarili niya, manindigan siya sa sarili niya. At hindi siya matako sa kaninuman tao. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Fernandez. Please proceed, continue, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. Also in the sworn statement, Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mo sa statement na ito. While pointing to a paragraph on the paper, ito ang second supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mong alam mo ang reward system, i-confirm mo lang. Would this be true, Honorable Fernandez? Po ganyan ang pagkakasabi ko. A while ago, I was testifying in this honorable committee that itinuro ko po, yan, Colonel Grijaldo, ito. Yan, mapapatotohanan mo ba na totoo itong sinabi ni Colonel Garma? Yan ang tinatawag na play of words. Wala tayong magagawa dyan. We wouldn't know kung sino talaga ang nagsisinungaling. Basta ang alam natin, ang witness siya lang. At saka si Grijaldo. Patay tayo dyan, di ba? Sabi niya, hindi ho, wala ho. Right away. Actually, parang hindi pa nga niya nababasa, parang umihindi na po siya. So, inilipat ko sa kabila. Sabi ko, itong mga ibang nandito, yan, hindi po yan kasi andun po ako sa Davao noong 2000, wala pa ho ako dyan during that time. Yan. Kailangan talaga mabanggit ang Davao. Alam na kagad natin yung mga ganyang klaseng So, yun lang po yung mga sitwasyon na nasabi ko sa kanya about dun sa supplemental affidavit. Actually, Mr. Chairman, sa una pa lang na nararamdaman ko... Sir, lipat na lang kayo dun sa harapan. Kayo na nagko-control ng hearing. Wala man lang nagtatanong sa inyo na... Eto ha, kaya ako naiinis doon sa paupo-upo pa silang witness. Kung ibang witness yan, pinasinungalingan na kagad yan ng mga ibang congressman. Sigurado ako magagalit pa sila, sasabihin nila, sinungaling! Contempt ka! Di ba? Ganyan sila. Hindi. Ano? Sinabi mo ba to? O sige, nagsalita siya, nag-explain siya, nagpaliwanag siya, bla 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 bla. Okay, tanggapin na namin. Wala nang tanong-tanong. Bakit yung pag ginawang witness? Kung hindi nyo rin naman pala tatanungin, di sana, itinabi nyo na lang, Kong Fernandez, ito daw sinabi mo, at sabihin mo nga, paliwanag mo na hindi yan ang sinabi mo. Hindi niya po i-confirm yung mga sinabi ni Colonel Garma. Actually, hindi ko na pinursue. Basically po, yung usapan, parang naging light na lang po yung moment ng usapan. At magmamanifest po yun, yung light moment na usapan namin. Because nung lumabas po siya, masaya siya. And we can even show yung CCTV. Sige, pakita nga natin. Ngayon, na makikita natin that wala po sa facial expression niya na he was harassed. Harass? Comsec? Sir. Yung sinasabi ni Honorable Kala mo hindi niya alam. Kala mo hindi niya alam. Fernandez na video clip. We have a copy. Comsec floor. Do you have a video? Ayan, pakita natin yung video na yan. Yan. Colonel Grijaldo enters the holding room. Ayan. Next naman. At 7:17:59 p.m., Attorney Emericio Kilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35:35 p.m., Congressman Dan Fernandez. Ano itsura ni Dan Fernandez na lumabas?
Kasi ang interpretation, eto ha, Congressman Dan Fernandez, ini-interpret mo yung pagmumuka ni Grijaldo. Ako, i-interpret ko rin yung pagmumuka ninyo kasama si Grijaldo, ha? At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35 p.m., Congressman... Tanong, Kong Fernandez, hindi ho ba mukhang frustrated kayo nung lumabas kayo? Frustrated kayo kasi hindi pumayag si Colonel Grijaldo? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Kasi ginagaya ko lang yung pag-i-interpret mo ng muka. Kasi yung mukha ninyo dito parang frustrated kayo. Kaya nga ako nagtatanong, are you frustrated? Naku po. At 7:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35 p.m., Congressman Dan Fernandez... parang frustrated siya, di ba? Ano? Kaya ako nagtatanong ha. Kong Fernandez, are you frustrated nung lumabas ka? And Benny Abante leave the whole... Si Benny Abante rin, si Congressman Abante. Kong, hindi ho ba frustrated kayo? Parang hindi sumang-ayon sa inyo? Room. At... Eto na. Ito na yung sinasabi lang, tatawa daw. 7:36:14 p.m., Colonel Grijaldo exits with attorney. Tumatawa siya kasi kausap niya yung attorney. Siguro, hindi kaya maaaring kaya siya tumatawa kasi sinasabi niya, hindi niyo ako makukuha. Wag niyo akong ganitohin. Hindi tama to. Kasi, bakit malungkot yung dalawang unang lumabas? Tila frustrated yung dalawang lumabas. Eto, tumatawa na siya. Kilang and Attorney Comigat. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with Jimmy Fortaleza. Parang ang dating nun. Tingnan ninyo yung itsura ni Grijaldo. Parang ang dating, akala ninyo. Ayan, tingnan nyo. Pakita ko lang. Baka kasi sabihin ninyo. Ayan. Ayan. Seen conversing with Jimmy Fortaleza. Ala niya, maloloko niyo ako, hindi kaya ganon? Di ba? Hindi kaya ganon, sir? Hindi, ako nagtatanong lang ako sa, baka kasi sabihin itong mga, natin mga congressman natin, alam mo naman, bawal magtanong dyan Dahil yung huling nagtanong, pinatawag. Baka kasi bawal na ngayon na magtanong Pero siguro naman mga sir, mga ma'am, may karapatan po kami bilang mamamayan at na magtanong sa inyo kung totoo ba na mukhang frustrated kayo lumabas? At masaya si Grijaldo kasi nanindigan siya. Happy siya na hindi siya nadala. I answered I still have 4 years before retirement. Then he made the remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, uuwi na lang ako at magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. Importante yan Yung uuwi na lang ako, magtatanim na lang ako ng kamote. Ibig sabihin, merong part kay Grijaldo na may humor siya. Kasi alam naman po natin, humor yan Naging official ka ng PNP. Tapos uuwi ka sa inyo para magtanim. Alam mo natin na minsan ginagamit na joke yan. Uwi na lang ako sa probinsya namin, tanim na lang ako ng kamote. Di ba? Ibig sabihin, may part kay Grijaldo, kasi siya sumulat ito May part kay Grijaldo na sinabi niya magtatanim na siya ng kamote. May part sa kanya na palangiti siya o humor siya. Meron siyang humor. Di ba? So, sa tingin ninyo, kung sinabi niya talaga yan, at sinabi niyang, sabi daw, di umano ni Abante ito yung accusation ni Grijaldo. Naku, matagal ka pa sa bata ka pa, magiging general ka pa, pwede ka pang maging general. At sinabi, hindi na sir, okay na ako sa rango ko, magtatanim na lang ako ng kamote. Naka-smile siya, ganun ba? Kaya tuloy frustrated lumabas yung dalawang congressman. Siya, akala ninyo magtatanim na lang ako ng kamote. Paglabas siya, naka-smile siya. Tama, mali? Hindi, kayo sumagot. Is it logical? Hindi, ako again, hindi ko sinasabing ganun na nangyari. Sinasabi ko,
may logic po ba na maaring kaya siyang ngumiti? Eh dahil nga naman natatawa na siya dahil sinusubukan siya, eh hindi siya masusubukan. Tama, mali? Tanong ko lang sa inyo yan. Mr. Chair, I cannot recall, no? Pero kung yan man, nasa... I cannot recall. So, there's a possibility. I cannot recall, ha? I cannot recall ang sinabi niya. Kasi nga naman, bakit I cannot recall? Bakit hindi na lang niya sinabing diretso, kailan lang naman nangyari yan? Ba't di na lang niya sinabing, hindi totoo yan? You know why? Eto, haka-haka lang naman. Kasi, ayaw niya magsinungaling. Kasi nga naman, pastor siya. Kasi nga naman, bishop siya. To have a more, sabihin na nating, clean conscience. Sasabihin na lang niya, hindi ko natatandaan na sinabi ko yan. Kaya nga ang hirit niya, kung sinabi ko man yan. Tingnan mo di ba? Ang linaw na sinabi niya. Bakit? Tuloy natin. Mr. Chair, I cannot recall, no? Pero kung yan man, nasabi ko, ako ba'y, meron ba akong karapatan na i-promote siya? Sapagkat sinabi niya ron. Hindi naman, sir, nyo sinabing ipopromote nyo siya. Ang sinabi ninyo, maaari ka pang maging general. Ano ibig sabihin nun? Hindi, if yung sinasabi ni Grijaldo are totoo, ibig sabihin, may pagkukonbinsi kayo na, mahaba pa ang karir mo. Pwede ka pa maging general, lalo na kung ang kwento mo ay sang-ayon sa administrasyon. Alam naman natin, you are fighting against Duterte at yan ang kagustuhan ng Congress. Kaya nga kayo may Quadcom, di ba? Para idiin ang mga Duterte. Tapos, siyempre, kung sino man ang makatulong sa inyo ay good shot sa mga nasa taas. Including the PNP chief, including the president. Wala naman sinabi si Grijaldo na you will promote him. Ang sinabi niya, yung sinabi daw ninyo, di umano, na maaaring maging general ka pa. Wala naman siya sinabing kayo magpo-promote. Ano sinasabi ninyong, hindi ko naman kaya mag-promote? Gusto ko siyang ipapromote? Anong karapatan ko para i-promote siya? Wala nga. Pero maaari makatulong kayo. Sir, congressman po kayo. Hawak ninyo yung budget ng PNP. Don't ever forget. Sir naman, wag naman po tayo paikot-ikot para naman tayo ginagawan tanga yung mga Pilipino. Wala lang siya magsabi ng gusto kong sabihin niya. Masyado namang akusasyon yan na kahit kailan, hindi ko ginawa kahit kanino. Thank you, Honorable Babante. Paragraph 15. The cordial conversation between us continued. So, walang animosity. Would you agree with that, Your Honors? Na cordial yung conversation niyo? Well, siya na sumagot, no? Tinanong mo pa, ikaw rin mo sumagot na walang animosity? Tinuturuan yung mga witness. Jokis talaga kayo? Actually, Mr. Chairman, di mo pa binabanggit yan. Kanina sinabi ko nga, after na tinanong na namin yung mga ilang provision dun sa... Yung pa binabanggit yan. Nagtuturuan. Ang bihira kayo. Ang dadaldal nyo kasi. Na alam ko na hindi naman tayo makakakuha ng magandang resulta dun sa confirmation ng betting. Sabi ko nga, naging light na lang. Ano bang betting yan? Waiting ba yan? O STL? Usapan. Hindi ko na alam kung ano mga napag-usapan. At, but after that, umalis na ako. Tapos, sumunod na si Congressman Benny. Sabi niya, ginawa daw niyang light ang usapan. Kasi nga wala daw nangyaring or something. Okay? Di parang kinokontradict mo na din yung sinasabi mo kanina. Di ba? Bakit ka malungkot nung lumabas ka? Na hindi rin naka-smile. Kakala ko ba sabi mo light lang.
yung ending ninyo, light na lang. Oh. Di ba? Ay naman, sir. Again, kasi sinabi lang niyang naka-smile si Grijaldo. Pero silang dalawa, hindi sila naka-smile, lumabas eh. O, akala ko ba light lang? Light na lang yung ending ninyo. Naku po, patay tayo dyan, sir. Pero dinagdag niya. Sa kanya. Mr. Chair, tama. Tama ho. Tama yung sinabi ni Chairman Dan na very cordial. Very light ang usapan namin. Para nabibiroan pa kami dun eh. Nabanggit niya na siya maghatay man ng kamote. Hindi ba biro yun? Yung ba totoo ba yun? Kaya nga, possible. Possible. So sinabi ni... Sabi ko, anak ng metik. Kaya nagagalit siya si Marcoleta. So sinabi niya na magtatanim na lang daw siya ng kamote. So parang sinang-ayunan mo yung sinabi niya. Pambira! This time, you are saying, kaya kasi nakaka-smile kasi yun nga yung sinabi niya. Ano ba, sir? Ano ba talaga, kuya? Ang gulo-gulo nyo. Totoo ba yung sinabi niya o hindi? Bakit this time sinasabi mo na, kaya nga ganito na kasi sinabi niya pa nga, magtatanim ng kamote. Sir, ang gulo nyo, sir. Tanim talaga siya ng kamote pagkatapos na mag-retire. Tsaka, in all due respect, Mr. Chairman, if I may, Mr. Chair, tinititigan pa talaga, Kita niyo yung pagtingin ni Abante, True yun. Yung ba totoo ba yun na magtatanim talaga siya ng kamote pagkatapos na mag-retire? Tsaka, in all due respect, Mr. Chairman. Tingnan nyo mata ni Abante doon kay Grijaldo, ha? Tingnan nyo. 5, 3, 2, 1, action! If I may, Mr. Chair, may I be allowed to speak? Kasi, alam niyo po, may allowed to speak, kanina ka pa daldal ng daldal. Kasama naman po ng magiging action namin if we have done something like that without the prior approval of the members of the the chairman of the Quadcom. Sabi niya, kung gagawa kami ng action na ganyan, hindi ba ma-offend daw yung other members of the Quadcom? So para mo sinabing sabi talaga to si sir. So kung totoo yung sinasabi ni Grijaldo, kung totoo hindi ko sinasabi totoo, kung totoo yung sinasabi ni Grijaldo, para mo na rin sinabing dapat ang desisyon manggagaling sa entire Quadcom. Hindi nyo nga, sorry to say hindi nyo mapasinungalingan yung statement ni Grijaldo. All the arguments na binato nyo kay Grijaldo, hindi nyo mapasinungalingan. Na ginawa po ng bawat isa sa atin yan na meron po tayong gagawing betting ay hindi nalalaman po ng ating pong mga kasamahan. And yung pong most especially kung yung pong coercion at harassment na kung gagawin po namin ay mapuput into jeopardy lahat ng ginawa po ng Quadcom. And hindi naman po kami ganun kabobo para gawin yung bagay na yon na sure ka doon, sir? Alam namin na magkakaroon ng bad repercussion kung sakali na hindi mag-a-agree po si Colonel Grijaldo. And ako kasi medyo basically nasaktan po ako doon kasi nga I was expecting that Colonel Garma through sa mga lawyers niya na binanggit na hindi, si Colonel Grijaldo was my parang kasakasamahan na niya before and they were very close. And yung expectation mo na sasabihin niya doon na kino-confirm niya, then suddenly nawala. Kaya po ako medyo na-disappoint during that time. But of course so lumabas na nga yung totoo. You were disappointed. So ganun yung face mo, kaya lumabas ka na it seems that you're frustrated. In other words, you're frustrated. Ulitin ko, hindi ko po sinasabing totoo yung sinasabi ni Grijaldo. Ang sinasabi ko po dito, sablay yung mga ginagawa ninyo. Parang sinasabi ninyo talaga dito na gusto ninyo sumute ang lahat ng witness, ang lahat ng sasabihin ng ibang tao sa kwento ni Garma. Now, you're frustrated na hindi gumanon si Grijaldo. Tama, mali. So talagang, ano to? Anong klaseng Quadcom to?
Kung ano lang yung makakakundina kay Duterte, yun lang ang inyong papanigan. Hindi nyo gustong alamin ang tunay na istorya sa ibang mga taong mag-a-against sa kwento? Ay, pambihira kay sir. Kasama yun, marami na tayong ganyang kausap na talagang afterwards, hindi naman talaga na-confirm. But, yun na nga, nagpapasalamat po ako sa committee na to na nabigyan po tayo ng pagkakataon para liwanagin tong issue na talagang nahirapan po tayo dahil sa hindi po pag-attend ni Colonel Grijaldo. Mr. Chair, sa totoo lang, kung siya nasaktan, si Congressman Dan Fernandez, ako naman na-offend sapagkat kung siya nasaktan, ako naman na-offend. That statement is almost parang sinasabi niyang hindi magkaiba yun. No wonder ganito ang bayan natin. Nasaktan at na-offend, magkaiba. Alright! Totohan na lang. Nasa mukha ba namin na magko-coerce? Nasa mukha niya. Ano, ganun ba? Ngayon? Insultuhan na lang talaga nagaganap eh. Nasa mukha ba namin? Nasa mukha niya. Sir, bullying na po yan. Nasa mukha ba ni Congressman Fernandez ang mag-coerce? Ano yan? Sir, anong klaseng ano yan? Nasa mukha na ngayon ang pagsisinungaling at hindi pagsisinungaling? Ay, nako, Marcoleta! Maghanap ka ng mga kasamahan mo, isama mo naman dyan sa kamera. Huwag naman tayo magkaroon ng ganyang klaseng mga congressman. Ang basihan ng katotohanan nasa mukha. Eh, paano na yung mukha ni J. Guevara? Mukha rin ano yun eh, sanggano yun eh. O, diba? Alam mo, sir, kung ang basihan ng pagsisinungaling o yung value o yung karakter ng tao nasa mukha, pambihira. Ang daming sinungaling ng mga loyalist vlogger. Itsura pa lang nila, sir, eh. Hindi pa sila nagsasalita, mga... Alam mo nang walang sasabihig tama, eh. Ang pangit naman, sir, ng halimbawa ninyo. Ang pangit ng argument niyo, tapos sabay turo, di ba, nasa mukha niya. Labo talaga, sir. Sir, pastor ba talaga kayo? Bishop po ba talaga kayo? Bakit ganyan? As a matter of fact, sir, gusto kong papangaralan ko kayo. Naalala nyo yung naghahanap na ng hari? Di ba? Si Solomon. Nilabas yung mga anak, di ba? Yung, alala nyo, yung kaya, papakita ko lang, sandali, beauty, beauty, wait. Yung sinabi ng Panginoon nung kay David, naalala nyo nun? Yung sa Samuel. Naalala nyo sa Samuel? That the Lord said unto Samuel, di ba? Look not on his, sandali, NIV natin, version. Yung NIV version. Papangaralan ko kayo, sir, ha? But the Lord said to Samuel, hindi pala Solomon, sorry, hindi Solomon, mali. Do not consider his appearance or his height, kasi naghahanap na si Samuel ng susunod na hari, di ba? Do not look at his appearance or at his physical or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sa madaling salita, nung naghahanap na ng hari, nilabas na ho yung mga anak, di ba? Nilabas na. Tapos, nung nilabas na yung mga anak, nung ipinakita na nila, si David, hindi siya mukhang hari. Sa madaling salita, swangit siya.
So si Samuel, nilabas niya yung mga matitikas niyang anak, yung mga macho, mga pogi, mga mukhang hari. Ano sabi sa kanya? Diba? The Lord does not look at the appearance o outside appearance. Tumitingin daw ang Panginoon sa puso. Sir, are you a bishop? Are you really a bishop to talk like this? Sasabihin nyo, o sino sa mukha namin na mukhang sinungaling? So, mukha ang pinagbabasihan ninyo? Eh, di ba sabi ng Panginoon, wag mong tingnan ng outside appearance, ang tingnan mo yung puso. Bakit mukha ngayon ang binabalandra mo dyan? Anong klaseng church ang tinuturo ninyo? Anong klaseng relihiyon ang tinuturo? Anong klaseng doktrina ang tinuturo ninyo? Pambira naman kayo, sir. Sablay na sablay naman po itong hirit ninyo. Sumasakit ang bangs ko sa inyo, kahit wala akong bangs. Ako, nasa mukha ko ba, course? Tignan niyo nga po yung mukha niya. Oh. Kita mo na, you are insulting the person, yung face ng tao. Pwede, sir, pakihubad na yung cross nyo. Pakitanggal na ho yung kwintas ninyo. Kayo ay kahihiyan sa mga Kristiyanong hindi dapat ganyan. Lalong-lalo na kayo ay bishop. Pero grabe yung nasa mukha niya. Tingnan niyo mukha niya, I mean ako, kung malait man ako, hindi naman ako pastor at bishop. Kayo, bishop pa man din kayo. Wala, sir. Sablay kayo dito, sir. May tawag dyan sa argumento. Ad hominem po yan. Compare po sa mukha namin. And the next statement is that I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. So, it was the feeling of Colonel Grijaldo na kinukumbinsi nyo siya na gawin yung gusto nyong ipagawa. That was his feeling. The intention may not be that. Hindi po ba tama, Colonel Grijaldo? I-invoke mo na naman yung right mo? Nangungunahan na talaga Tama ba yung state mo? I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. I stand by my statement, Your Honor. Sagutin mo yung tanong ko. I would like to invoke my right, Mr. Chair, Your Honor. May I move that we cite Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C, refusal to answer relevant questions? So move, Mr. Chair. Second. There is a motion to cite in contempt. Grabe, ang tindi talaga nila. I mean, na nga yung statement. Ano sagot niya? I stand by my statement. I stand by my statement. Yan yung statement ko. So, I stand by my statement. Sumagot ka. I stand by my statement. Hindi pa ba sagot yun? Tapos, nag-invoke lang siya ng kanyang karapatan? Ipapakontempt yun na. Grabe kayo. Nakakawalang galang sa inyo, mga sir. Akala ninyo siguro natutuwa ang taong bayan sa ginagawa ninyo, no? This is abuse of power. I'm telling you now, naiinis at nagagalit ang taong bayan. Marami ho nagagalit. Lalong-lalo na ho sa may mga kilala ho akong mga PNP na nagagalit sa ginagawa nyo sa kasamahan nilang matino. Maayos. Pero ginaganyan ninyo. Colonel Grijaldo for violating Section 11, Paragraph C of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mga kababayan, eto dito napatunayan natin na I'm not saying na totoo yung sinabi ni Grijaldo, but what I'm saying, hindi nila napatunayan na nagsisinungaling si Grijaldo. That's a fact.
Hindi nila napapatunayan by presenting their stories, hindi nila napatunayan. As a matter of fact, napuprove pa nga na talagang there were conversation between them. Talagang nagkaroon ng usapan. Yun ang sigurado. Second, ang sigurado dyan mga kababayan, talaga naghahanap sila ng kakampi ni Garma. Kasi nga po, yung statement ni Garma, parang iuusigin si Duterte. So naghahanap sila ng kakampi ni Garma. Yun yung two facts. Di ba? Mga kababayan, ano to? This is abuse. Abuse of power na ibinigay nating mamamayang Pilipino sa mga taong ito. Again, what can we do? Ako, wala. I am just one voice. I am just a simple vlogger. Alam nyo, share this video. Lalong-lalo na doon sa mga nasasakupan nilang lugar. Kitang-kita naman dito yung nangyari. Gumanti tayo sa 2025 election. Hindi na dapat makabalik ito sa kapangyarihan dahil inabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Again, I'm begging you, please do not vote for these people. Dito sa mga congressman na to. Parang awa nyo na. Hindi tama ito eh. Hindi na ho ito tama. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang magkakaawan.